Hindi lang mga gamit na pang-torture umano ang nabisto sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Natagpuan din doon ang hinihinalang droga at mga uniforme umano ng Chinese na sundalo. Saksi si Jonathan Andal. 6 na araw matapos salakayin ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ang mga uniforming ito ang natagpuan ng mga otoridad sa isang kwarto. Camouflage ang disenyo at ang mga butones may nakatatak na PLA na tawag sa Armed Forces ng China. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga sundalo ng China rito na nagpapanggap na empleyado ng Pogo. May nakita ring mga baril at posas sa loob ng isang building. May natagpuan ding mga sex toy at mga damit pambabae na indikasyong posibleng may nagaganap umano ditong online sexual exploitation. Sa videong ito mula sa cellphone ng Chinong nahuli sa labas ng Pogo compound, kita ang mga Pogo worker na nagtatakbuhan ng lusubin sila ng mga otoridad nitong June 4. Sa isa pang video, kita ang mga Chino na nakaposa sa kama. May larawan din ng perang hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May litrato rin ng bangkay, litrato ng isa pang lalaki na duguan ng likod, pati litrato ng hepe ng PAOK na si Yusek Gilbert Cruz. Hinala ng PAOK taga-torture ng mga Pogo worker ang nahuling dayuhan na pugante umano sa China at sangkot umano sa mararahas na krimen. Galing siya kung saan-saan, connected siya sa Pamban, connected siya sa Fontana, sa mga illegal na mga Pogo dyan sa Fontana. Kriminal po talaga yan. Sindikato po yan. Lahat naman po nandyan sindikato. Nasamsam din sa Pogo ang mga baseball bat, hinihinalang electrocution device, hinihinalang shabu, gayon din ng luxury watches at mga alahas. May mga bahid din ng dugo sa ilang kwarto. Nadiskubre rin ang daan-daang computer, cellphone, blank SIM cards at mga script na nakasulat sa Chinese. Isa sa nadatnan sa Pogo Hub ang nagpakilalang gwardyang Pilipino na 3 araw daw nagtago sa loob ng isa sa mga CR. Nitong March 2 lang daw siya nagsimulang magtrabaho rito. Akala raw niya sa subdivision siya mata-transfer. Dito na lang niya nalamang Pogo Hub pala ang babantayan niya bilang perimeter guard. Karamihan daw sa mga nakikita niyang labas-masok na mga empleyado, mga dayuhan gaya ng Chinese at Vietnamese. Karamihan din daw mga stay-in. Mga Pilipino, ma'am, yung tatanong namin kung anong trabaho dyan. Yung internet gaming daw, yung mga ganyan, mga scatter, mga ganun ba. Sa internet sabong, sa TV lang po namin naanin, ma'am, pero dito naman sa amin, wala pa naman nailalabas na gano'n. Na ano? Yung mga ganun po na tinurtur, ma'am. Day 4 ngayon ng search operations. 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Isa sa gustong malaman ng PAOK, sinong lokal na opisyal ang protektor ng mga illegal na Pogo. Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executives. At napakalalaki po nila eh. Giit ni Porac Mayor Jaime Capil, hindi siya protektor ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Hindi rin daw sa kanya ang lupang kinatitirikan ng Pogo. Kapag may mayor, makatalakad na lang, alwang building ka rin, at eya po kay katamo, alatamo pong, etamo po magmamayari, ketang gabon ka rin for your information. May building permit naman anya para sa 40 gusali sa Pogo compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ng paglabag ng AFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung EMIA apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.